Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 20 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and sa kabus po ng mga parantabay sa programang Ang Syudadano. Aldaw po niya ng Martes, petsa 3 ka na bulan na Febrero 2026. Well, sudma, natapos na ito pong initial consideration kanso verified complaint. Kanso impeachment case filed against the Vice President. And sa katapos-tapos mga tugang, unanimous, unanimous na substantial compliance ang impeachment sa form of substance kaya ini mga simanang ini sigurado madalagan na ini po sa Committee on Justice yun po si third and fourth complaint may mga initial po sinda ini pong fourth complaint ining third muna kita ining third complaint na nagkaigwa ng consideration ang Committee on Justice ini pong impeachment filed by Reverend Father Joel Sabala et al. And endorsed by Representative Laila de Lima. And ini pang-apat po, ini si impeachment filed by Attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by no less than Representative Bienvenido Abante and Paulo Ortega. Yan po, iuna yan tigsaro, So, third and fourth complaint unanimous including the opposition mayong objection So inot mga tugang na big file, first and second impeachment big file. Ang nag-file kan inot na itong first impeachment complaint. Ang nag-file kan to ito si Franz Castro, Arlene Brosas, Lisa Masa, Attorney Nery Colmenares, Renato Reyes Jr. et al. And endorsed by Representative Antonio Tino and Sara Ilago and Attorney Rene Ku. Alagad na-withdraw po ito, pati ang second, inintindig Pilipinas na nag-file kay ni si Francis Joseph Aquino D., Silvia Estrada, Claudio Teresita Quintos, Delis et al. And endorsed ini po ni Representative Percival Sedanya and Laila de Lima, pero na-withdraw po ni,
Dahil ang mga paliwanag po nila, may mga paliwanag sila kung ang pig-withdraw. May mga considerations sila itong latag po kang Korte Suprema. Pinasiguro nila na ini talagang kayang i-dismiss or i-review o maski darang po sa Korte Suprema, talagang may mga ginibang Korte Suprema talagang sila nagsunod duman sa mga proseso na pasunod. Kana Korte Suprema, sabi nga ni kayan, judicial overreach. Pero, yaw na yan no? Kaya, pigmaut po kan mga complainants and si mga nag-endorse na patamaon. Tangarig mayong maging problema sa maabot na aldaw in the event na pig-aasanin na, piglalaumanin na ipafile ini sa pwede makaabot sa Korte Suprema. So ini, ilingunta kung ini po makagather ning 3/4 at 2/3 niya boto, we believe dire-diretso na po niya sa Senate. Sa impeachment court kan Senate. Malabo naman yung technical, uminagi na si mga pasunod-sunod, si calendar, si mga komitiba na agian, sigurado na may compliance. Kumbaga, there is a substantial compliance na ginibubukan mga Committee on Justice. Para ito karon ining impeachment complaint kay Inday Duterte. And maliban na po, mga tugang, sa ombudsman, igwang, pig-resolve, si itong kaso ni Inday Sara, itong bank accounts, Kaya talagang makulugang pa yun ni Inday, Kaya si Vice President Sara, nagpalas po siya ng statement, sabi niya naman sa iyang Pigluas kan Manila Bulletin, sabi ni Inday, Filipinos are highly demanding to know where your money went while they lose their homes and livelihood to every storms. When budgets are bloated but no tangible progress is felt, that is not a technical error. That is a failure of integrity in the budget process. Yan. Matindi. Siguro dahil nasa dapat dahil nasa kaya dahil siya mismo nga may simbagon, Dakula po ang simbago ni Vice President Inday, Kaya ako tama po na daraw na niyo sa iyang impeachment. Dahil ta sinasabi na ma-impeach, Pero ang importante, ma-ventilate po duman. Hindi talaga mga paano ginastos ni Vice Presidente ang kwarta niya. At the time, siya ang Secretary kan Department of Education and at the same time sa iyang paggastos
kan 2024-25 na budget bilang Vice President. Ayan po ang mga importante. Dapat may paliwanag itong mga pigla niya naman ng mga fictitious na mga pangalan ng mga pampano. May Miss Pampano, may Piatos, kung ano-ano mga pangaran ang ilinag niya naman ng mga payables, ano? Nakan-verify ini po sa PSA non-existence, ano? Mayo po ni mga pangaran na inyo nagluluwas sa registry kan Philippine Statistics Authority. Yan ang dapat. Yan po ang gusto maramang kan mga kada Pilipino. Kaya nga ini mga oposisyon, na mga congressman, nagkasalaro parang i-file, dahil mayong opposition. Duma sa Committee on Justice. And even ito pong mga partidong National Union Party, may mga kanya-kanya po sila mga opinion na sila nagboto. Ano? Arog ni Congressman Defensor, so bangin, nagtaw siyang statement. Ano po yan, ha? Si Defensor, ano yan, ha? Member ng National Union Party. Kaya tinawag sila ng leeway kan partido na kung ano ang sendong sentimento, okay. Kaya itong pag-frame ni Vice President na siya madalagang po bilang presidente ay mayo naging epekto sa iyang impeachment na yung mga strategies na political strategies naglalaom na pwedeng maglaylo. Ano? Pero dahil natinag ini pong mga miyembro kan House of Representatives. Nailim mo naman suod pagsabing sabotation kana third and fourth impeachment complaint, pigburutuhan itong substance, mayo lamang ik-ik na abo, ano? So, carried over po katong miyembro. 36. Yan. 36 members ang Justice Committee. Apwera ka itong mga ex-officio and mga bisita ng mga congressman, ano? Na nagtukaw sa hearing asin nagdangog. Nakakatausin na ng opinion, alaga dahil sila pwede mag-cite ng ano man na motion for contempt sa mga resource. Dahil masina po member kan Committee on Justice. Bueno, kasun mga tugang sabi ta na tutukaron ta itong 805 billion na allegedly suhol. Ano? Pambira, no? Bako man statistically, mathematically, pwede yan mangyari. Ano? Talagang bakong suba-suba po ang 805 billion. Halos 70% na ka-national budget. Kaya nga imagine mo ang pag-quantify mo, ipag-quantify mo, nagluluwas ang 13,000, 400 something, Una, i-deliver ng araal daw mo gigibuo niyan, 24/7, aabutong kaning 4 na taon. Paano man yan? Nangyari. And even sa mga bangko, makonsuelo tayo ng piguro lang.
Siguro lang yan sa bangko, ini yung 800 billion na ini yung maski ilag mo sa ano, dapat trailer na ano. Tamasi nga ni Bas, dahil kaya ano, ilaog ang 13,000 na mga big maleta, ano. Kaya bako man kapanipaniwala. Kaya tama to ang Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee. Dahil niya tatawan, sa iba ni Lacson, garumayong inisyatibo, sinda na mag-investigar. Tatamaan talang kamugtakan. Sayang lang kan time, money, and effort kan Senado na pwede mong i-dedicate sa ibang mga bagay kaysa kaining kalukuhan ng demonyong ining malitang ini yung 800 billion. Ano? Magiribo man sana kayang senaryo dahil papigpatama. Kung mga 80 billion lamang, pwedeng kapanipaniwala. Duman pati sa ini pati si Father Tendero, ano, bali-bali naman yung bishop na ini, ano. Duman po, ang sabi duman, as a witness, na nag-witness na po duman sa, ano, pagnotaryo. As a witness, I don't attest to the accuracy or truth of the statement made. Ano? Made by the affiant. I only confirmed the signing process was legitimate. Nailing mo naman yan. Tendero is now currently in the United States. Naglagdo na. Apotonta daw si Jonel Kayan. Nel! May baga? Hello. Go ahead. Maluyahon. Okay, Manager, marinaga sa tuyang mga parantabay. Maaram kita kan update digdi sa laog kan naga ta kanakalis bagang mga simana pinagtawanin na attention digdi itong pag-lansar kan Oplan kontra baha. Nagabot pa nga ni digdi si President Bongbong Marcos tanganing magkaigwanin tarabangan ang national government and local government unit kanaga sa paagi ni Mayor Lena Robredo. So, pagkatapos kayan, aramon ta, ano na ang update ngunyan? Ano na ang mga latest na pinagtatawanin atensyon mapadapit digdi sa programang Oplan kontra baha? Makakaulay ta po ngunyan si Sir na Engineer Joel Martin na pamayukan na Solid Waste Management Office. Kabali si dyan, di ba? Oo, digdi sa laog ka na nagata. Kasudma, garo may pag-uurulay na naman kan sudma, digdi sa laog ka naga between the local government unit kanaga sa kani Engineer Joel Martin and kan DPWH. Engineer Sir, good morning. Live ka sa BBS FM Naga sa programang Ciudadano. Si Station Manager asin Chairman Bibot Calya kan KBP Naga ang angkor. Good morning po tabi Sir. Ay, good morning po. Good morning Sir Bebot, Manager Bebot. Marinaga po po sa nagantagay. Engineer, marinaga sa imo maugman na dawag mi naman ikadig sa ang boses mo sa muyang programa. So, update tabi engineer kan sa tuyang kontrabaha. Opo, Manager Bebot. So po, may big pa hiriling po kami na Mayor Lenny. Hindi po sa may Peña Francia. Pigihiling po si mga portion na may mga pwedeng magkag na naman, pwedeng ma-repair. Composite po ito. May mga kailangan kami taga Enro, taga City Engineer, PNP, personnel, saka pigi-hiling po si sitwasyon sa mga tinampo. Hindi po, along Peña Francia Avenue, saka Libuton Road sa Sogma. Pero ang aga po, nangyari yan, Manager Bebot, alauna, ni nga pong Sogma.
Mm-mm. Aga po yaong kami sa may likod kayo ng Dakulang Mall, yan sa may Partikang Concepcion na Pequeña. Padagos po si Paglinig, ini po si Kontrabaha Project, kang satuya pong presidente ni PBBM. Okay. So, sige po si paghakot, kan si paghali kan si mga debris, sakot po kasi yun sa landfill. Mm-mm. Tang urulay po, gigibong cover soil, ito pong mga debris na nahahali po diyan sa satuyang mga open na Sagop Creek. Tangani po magamit liwat. Atin padagos man po sa pagliring ginari kan DPWH. Mm-mm. Engineer, talagang kinakepuan talaga na dapat gibuon tayo na may naka-standby dyan na pangdraga, ano? Na iyo talaga naglilinig ka sa tuyang mga riversides, ano? Hindi mga creek. Iyan ang mataon ng kaginawa sa Aram mo, engineer, sa totoo lang, ini mga nakaaging bulan, nagparaoran ba kita, no? Makusog, nagbaha. Pero duman sa irang napig, sabi nindo, araw duman ka, tinago, duman sa may samo, sa irak ng Diyos din nagbaha duman, na pirmi kami ang primerong binabaha. Oh. Ninguli ka ro sa nainot na nalinigan ito mga yaon duman eh. Ayan po, Manager Beto. Oh. So in other words, very effective ining pigikibo ini kan local government na pinapanginutan ni Mayor Lenny sa kakayan mga pag-iriba. Kamo importante diyan, ano? Ayan po. Opo. Pigihiling yan, Manager Beto, na ngunyan bagang sa amin ang preparasyon ni kasi sana po nag-aabo kita. Iyo po, sige Ang po. preparasyon ni po, parang yan po kulang baga si uran, mainit. Mm. Ini po yung timing ni na magdinig po, mag-declag ng sa tuya po mga dinig. Oo. Igwa po kitang mga tao kayo na naka-assign Sir Bebot, Manager Bebot, na iyo po ang in charge na maglinig. Ini po talaga si timing ni during summer. Ngani po pag-abot kong tag-uran, preparado po kita. Iyo man agad. Oh, tama yan. Oo. Ano na pala na tabi updates ta duman na engineer itong yaman ba ko duman nakatino katong sa imong summit, Subasura Summit. Opo. Oo. Opo. Ano na po ang updates ta duman? Opo, ito pong mga po nakaulay ta na si mga environmental head. Ayo po. Kagawad po sa barangay. Na-organize sa po sila, nakaulay po kita para po duman sa kalinigan. Nagkakapira po ang plano, Manager Bebo. Si mga barangay kapitan po na nangiting karama, nakaulay ta na. Ang primero pong plano, tabangan kita dyan sa paghakot ng basura sa mga barangay. Ayo po. Pero po may pagbabago, Manager Bebo, kukuanon din na po si Inisiatibo at si leadership po na tatuya pong barangay council. So pong sabihin, matabang po sila sa tuya kasi pagmaya, pindana po ang magiging mga managers within the barangay. Mataulan po kami kang oras kang pagkolekta. Pakiulay niyo po ang urulay, Manager Bebot, na pag nag-agi na po si dump truck dahil sila magluwas ng basura, sasabihan na po si mga constituent staff na magluwas ka mo ng basura sa sunod na schedule. Iyan po ang primerong pakiulay. Pandawa po, pigihiling niyo po si mga residual waste na baga dyan, Manager Bebot sa laog na natitipon sa mga drainage staff. Iyo po yan sinagkaklag. Ang instruction po sa tong alkalde ni Mayor Lenny, naging mo pong programa. Lagadan po ng presyo iyan mga residual waste, mga plastic. Iyo bagyan Manager Bebot, sinahihiling mo mga sachet kan shampoo, yung gayo. Sachet kan, kasi tingi kaya yan, mayo man sing dambalyo, kaya yaon siya po yan sa mga lao, sa mga iskinita sa laog ng mga barangay ta, na pag iyan po, nagiguhan ka ng presyo, kung anong po yan, natatuloy mga indigents, ang 1 kilo pong residual plastic, 1 kilo manabagas, or kalibay po mga commodities po sa dagdag na pagkabuhay man po ang sarumpan ninyo sa loob po ang barangay. Aking sa eskwelahan man, Manager Bebo, 1 kilong plastic na makukuha, residual, ang nakalibay man po kayan mga notebook, lapis, o mga school supply na kaipuhan po kasi po mga estudyante. Selling po kasi itong alkalde, mapapakaray po ini na win-win situation. Gusto pong sabihin, gana po si mga aki, gana po si eskwelahan, gana man po si syudad.
Naaasikaso po si kapalibutan. As in, nahihiling man po si value kasi itong mga estudyante. Iyo. Alam mo, engineer, continuing education na kung paano mag-dispose kang basura. Ano, one time, engineer, winalat ko sa auto ko, nagsakay akong jeep from Okay. sentro. Ano, pagbalik ko, nag-jeep manggiraray, may nakasakay ako dumaning babaeng sarong babae. Ano, dahil ako nakatios eh. Ano, primero, pinasinsyan ko, ano, nagpaparka ka ng arangita, ano, dara ko lang pati nga itong mga lado. Piga para po sa tinampo eh. Ngunyan, ito nga ning katahid ko babae, nagpigtuyaw na eh. Kaya ako, naubos-ubos si pasensya ko. Sabi ko, ikaman niya ako, ano, tiya, nasa edad ka na, kulang ka pang disiplina, ano. Dinaw ka lamang kan mga estudyante dyan na mga yaon sa public schools, na pag nag-ubak ng cracker or dulce, naghahanap ng garbage can. Opo. Kundi nilalag sa bulsa. Kulay lang, or may darapong, ang iba may darang plastic eh. Kaya, ining mga gurang nini, saro man sa mga tutukduan eh. Dikit-dikit po, Manager Bebot. Bakit kitang inaapod na IEC team? Ikaw po nag-aasikaso kayo. Ito po continuous information education. Ayo. Yan po yan sa mga barangay ta. Yan tutukdo po. Paano si proseso kang pag-dispose po ng mga basura. Dahil po kami magsasawa, Manager, na pag-rumdumi sa mga taga-naga. Tangani po na siguro panahon naman, Manager Bebot, na malinigan ta naman po ang kapalibutan ta. Ay dapat. Kasi kasuhun ka naman. Sa kadakulaon pong tabang ang media sa project po. Sabi nga nito ni Mayor Lenny kay Puhan po na tarabangan. Gusto pong sabihin, si household, si sa gobyerno, saka sa media people. Dapat talaga. Kay Puhanan yan eh. Opo. Ayun yan, sabi ko, engineer, we must have share responsibility. Bakulang LGU, bakulang barangay. Kung di mismo sa tao, stakeholder, dapat kabali dyan eh. Dahil pwedeng iasa lang sa sarong departamento. And dapat, Tama ka dyan. kanya-kanya may responsibilidad. Tama po. Pagkasaro pa dyan na Manager Bebot, ako lang pasalamat din sa mga araw sa imo po na naghihiling kang kapalibutan. Sabi nga ni Kayan, utang ni sa maabot na panahon ang sitwasyon nun yan. Pag pinabayaan ta po ini, sigurado po ang maabot na henerasyon bako ng arugal ka, maray. Kaya dakulaon pong pasalamat ang araw po sa inyo mga taga-media na naghihiling po as in nakikisumaro po sa objeto ng syudad, pag-abot po sa kaniligan. Totoo yan po, engineer. Sabi ko nga ni Kayan, ang gabos, pigpiripi pararte yan sa mga akita na namumundan ko niyan. Children who are born today and children who are to be born the next generations to come. Tayo nang kita din naman eh. Sumaarahot ng mga henerasyon. Hirak man. Magtagasaway na lang kita. Hirak man. Ako nga ni engineer, bayaan mo sa na engineer na igwa kita pong gusto magtabang sa pwede siya maglaag ng ining makina sa kada barangay iluluwas ang waste fertilizer. Threaded na, opo. Ay Bicolano yan, scientist yan eh. Member ka ng World Intellectual Property Organization, nagka-istoryahan kami. Madali ngayon na matabangan ang syudad. Sa barangay, nga rin naman kapuso ng opisina kan inimbasura. Sa barangay, gigilingon na. Iyo po. Tapos may sabihin ng composting process. Iyo po. Iyan po ang nag-ibukan tong ito bagang nag-aangga po nagluluwas choker. Madali niya lang ginibo. Iyo po. Gilingan po yan. Manager Bebo. Bayasa na Proseso na. engineer, pag napanahon kami, mahapit kami niyan sa opisina mo, ipapabisto ko sa imo. Oo. Sige lang, Manager Bebo. Opo. Ayun. Engineer, baka igwa ka pa pong gustong ipaabot. Please go ahead po, sir. Inot na inot, Manager Bebot, ang dakula kong pasasalamat, minatawan nindo kami ng panahon na makapaliwanag kung anong araw po ang inigibo ka sa itong kapisina, ano po ang inigibo ka sa itong alkalde ni Mayor Lenny. Panduwa po. Salamat po sa pag-apresyar ninyo na matabangan po kita sa objeto ta na mapakaray po ang kaniligan ng Bisanana. Pantulo po sa rundakula kaming parte. Katabang po kan syudad para po sa objeto na mapakaray, matutduan, as in, siguro maging
mas lalo pang malinig po ang syudad ng Naga. Salamat po, Manager Bebot. Salamat po. Again, on that note, thank you so much, Engineer Joel. And anytime po, baka may mga gusto kang ipaabot, open po sa ngayong istasyon, lalo na sa programang Ansyudadano. Again, thank you so much po and good day. Salamat po, Manager. Sa susunod po. Okay. Thank you, thank you. Bueno, yan po, nakaulit mismo si ang satuyang amigo and head kan management kaining sa satuyang mga basura si Engineer Joel Martin, siya po ang head kan waste management office kan city government. And ini ang saro sa mga public servant na dahil mo matatawadan ang higos, Aram mo niya sa City Hall, nagkakapira dyan na mga honesto, kadakli pa dyan, Arog ni saro na dyan si Engineer Martin. Ito nag-retire si Engineer Albo. Guwaya ko dyan si Inisi Head ka Naga City Investment Board, si Roel Oliver. Ay mga matanos asin tultol na public servant. Ang sa tuyang PSO, maiguso niya si Rene, Sa mga amigo ta dyan, good morning. Bueno, sa March 24, magkakaigwa po kita ng support lecture series na pupunan po ka na PNP Legal Support Lecture Series. Ini po nagali mismo, and we are being joined as KBP na kita po mag-attender, ini sa maabot na March 24. Saro sa mga pag-ulayan po din ang updates on compliance with Section 21, Article 2 of Republic Act Number 9165 or ito po ang piga po na witness in bypass and search warrant operation against dangerous drugs. Ito talaga ni one time na pag-ulayan ni executive judge, na dapat tultul ang ma-witness dyan, na madyan sa korte as witness. Tamang sabi ka to ni Judge, sa mga lelain na may saro-saro lang dahil nagdadyan sa mga iba-ibang kasong drug cases. Aling muna yan, saro, dua, gusto pag-urulayan naman na dapat po ang sarong reporter kung ma-witness sa sarong drug case, dapat may travel order hali sa station manager. Takot ano mangyari kaya? Simbago niyan kan management. Nagkataong pati March 24. Ano yan? Okay lang, birthday tayo na.
Thank you so much Judge kan taking me saro sa yaon ang sa tuwing executive judge si Pablo Cabillan Formaran III kan Regional Trial Court sang executive judge ha. Pero sa agad po siguro dapat i-discuss ito pag-urulayan ta po tong 800 billion taralawig to. Kinumpute ito ni Sweet 13,000 ang 800 billion 13,000 sige daw, probarin na mag-deliver ka. Pag kinilo mo ang sarong pag kinilo mo, dumaan kita sa 1,000 pesos, equivalent to 1 kilo, sarong kilo, ang sarong milyon, ilag mo na lang kung ang sarong bag. Pag na tumamalo, ito na lang magiang-gian na rin na magtaon ng weight. Pero ang mga 5 pounds yan. Ilag mo dyan ang 50 kilos yan. O kung 30 kilos yan, kung 30 milyon. Ilag mo mga 35. Yan ang gabat, kan 30 milyon klasibag sila ganan Nalia daw yan 800 billion na suwa daw yan dyan i-deliver mo daw yan sa luko baga kaya dapat waning atensyon stupid na marami maski ni si tendero ni si bishop sa Roma na sa Roma sa Santiguarong ka, mapiripirma ka naman sa affidavit. Tapos niya, maliti ka, Nag-ray mo naman labat ibawon, Bishop, Ini po, membro ni kan Evangelical Church, Saga, mabuilo kita, inabot kita ng pamamara, so, nakaibanan sa po di mismo sa technical department, mahibahan sa tuyang kaibanan. Si tuyang technical head, Ariel Camarote and Stephen Fabis. Sa ngaran po kan management staff kan BBS, DWLB-FM, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte. Ngayon sa Samoyan General Manager kay Miss Lalaine Villaforte Abunao. Di po si Bebot Kalyag sabing good morning, happy Tuesday. Mag-iringat po kita dahil malingaw sa mala Diyos. Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10.